Sa kanilang paglalakbay ay hindi maitatangging si Mokuda ay nasabik makita ang tanawin matapos ang mahabang panahon, kahit para kay Fel ay maalat lang na tubig ito at maraming alaala ang bumalik sa isip ng bida, tulad ng mga paputok, restoran sa tabing dagat at barbecue. Ngunit sinabi ni Fel na tahanan lang ito ng mga halimaw sa dagat, gayunpaman ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungong Bint at ito ang lungsod sa dagat at pagdating nila, hiningan sila ng pagkakakilanlan at pagpasok niya ay nakita niyang walang laman ang buong pamilihan. Ang espesyalidad ng Bint ay sariwang isda at pagkaing dagat ngunit wala ni isa man. May isang lalaking lumapit upang sabihin na maling oras ang pagdating niya at dahil 3 araw na ang nakalipas nang may lumitaw na kraken sa malayong dagat kaya't hindi sila makapalaot para makahuli ng isda, at inisip pa nito na baka gusto niyang magdala ng isda para sa kanyang malalaking kasama. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa guild at sinalubong sila ni Marcus ang pinuno ng guild, binanggit ng matanda na darating siya at matagal na siyang hinihintay at dito niya ikinwento ang kalagayan ng merkado. Noong araw na lumitaw ang Kraken ay may grupong B-rank adventurers na nanunuluyan sa guild, ngunit hindi nila hinarap ang Kraken dahil dinadahilan nilang mahirap kalabanan ang mga halimaw sa dagat. Ngunit nang marinig nilang isa siyang high-rank adventurer at tinanong siya kung kaya ba niyang talunin ang Kraken, bago pa siya makasagot ay iginiit ni Fel na kaya nila ito at idinagdag pa na masarap kainin ang Kraken at nagulat si Marcus dahil hindi niya alam na maaaring kainin ang Kraken. Gayunpaman ay natuwa siya na tinanggap nila ang misyon at bago maghanda si Mokuda, tinanong niya kung nasaan ang Merchant Guild dahil nais niyang umupa ng bahay na matutulungan, ipinahayag ni Marcus na susulatan niya siya ng rekomendasyon upang makakuha ng magandang matitirhan. Ngunit pagdating nila sa bahay ay hindi ito maihahambing sa mansyon sa North at kahit na 70 gintong barya ang bayad sa isang linggo, nabawi naman ito ng magandang tanawin at sina Fel at Dora ay naglilibot sa bahay habang si Mokuda naman ay magluluto at napagpasyahang gumawa ng hayashi rice, dahil nag-crave pa rin siya nito kasama ang curry. Kaya binili niya ang mga kailangang sangkap at gagamitin ang karne ng Minotaur at una, hiniwa niya ang karne sa mga piraso pati ang sibuyas at kabute at pinirito ang sibuyas sa mantika at idinagdag ang karne na may asin at paminta. Kapag nagbago na ang kulay ay idinagdag ang mga kabute at ginigisa habang nilalagyan ng tubig, saka pinakuluan ng 20 minuto habang inaalis ang bumubuong bula at pagkatapos, pinatay ang apoy at idinagdag ang roux ng paisa-isa hanggang matunaw. Muling binuksan ang apoy at kapag nahalo na ng maayos ang roux ay ni-serve ito kasama ng kanin, bilang huling ayos ay idinagdag ang broccoli at cream at sa wakas ay handa na ang hayashi rice na may karne ng Minotaur at kabute. Tinawag niya ang mga kasama para kumain dahil sa bango ng niluto niya at pinuri ng mga matatakaw ang sobrang sarap ng pagkain. Sinabi ni Mokuda na kahit kahawig ito ng curry noong nakaraang araw pero hayashi rice ito at walang alinlangan, nagsimula na silang kumain ng todo. Sa unang subo pa lang ay napansin nilang iba ang lasa nito sa curry. Binanggit ni Fel kung gaano kalambot ang karne at halos mag-melt sa bibig at nang makita ng bida na walang tigil sa pagkain ang tatlo, natuwa siya at sumabay na rin sa pagkain. Pagkaraan ng ilang sandali ay makikita silang lahat na busog at maliban na lang kay Soy, na humiling kay Mokuda ng kaunting cake at nagulat dito ang ating bida na may itim na buhok, gayunpaman ay tumayo rin ang dalawa at pinaalalahanan siya na bahagi ng pagkain ang dessert. Sumigaw si Dora na gusto niya ng flan at dahil 3 laban sa isa ay pumayag si Mokuda, kaya't bawat isa ay umorder ng magkakaibang dessert at makalipas ang ilang sandali, nakita silang may tig-iisang dessert. Binanggit ni Mokuda na para kay Soy ay cheesecake at para kay Fel ay strawberry cake at para kay Dora ay flan, agad na sinimulang kainin ng mga matatakaw ang kanilang dessert at nang halos tapos na ang lahat, sinabi ni Mokuda sa mga kasama na pagkatapos kumain ay maligo muna sila. Kinabukasan ay nagkita sila sa pantalan at nang makita nilang masyadong malayo ang Kraken para mahuli, tinanong ni Mokuda si Fel kung paano niya nahuli ang nilalang noong nakaraan at ikinwento ni Fel na tinamaan niya ito ng kidlat mula sa tuktok ng bangin, dahil nagkataon ito lumitaw ito malapit sa baybayin. Dahil dito ay tinanong siya ni Mokuda kung paano niya gagawin ngayon, naunawaan ni Fel na talagang mahirap itong lapitan sa pagkakataong ito at naiinis ang ating bida at sinisi siya sa pagtanggap ng misyon ng ganoon lang. Pinapakalma siya ni Fel at sinabing kapag nakita niya ang Kraken ay madali lang niya itong matatalo at tinanong ni Mokuda kung paano niya gagawin iyon kung hindi man lang sila makalapit, para maiwasan ang pagtatalo ay naghanap sila ng bangka.
Nagtanong sila sa mga mangingisda ngunit walang pumayag na magsakay o magpaupa ng bangka dahil sa takot na ito'y lumubog. Dahil walang nagtagumpay bumalik sila sa pantalan na may panghihinayang at doon nila nakita si Dora at si Soy na naglalaro sa dagat, na nagbigay ng napakagandang ideya kay Mokuda. Nang makalayo na sila sa pampang ay nahihirapan pa ring makakita si Fel sa ilalim ng dagat, ngunit nararamdaman niyang nasa unahan ang target at hiniling ni Mokuda kay Fel na gumawa ng harang sa paligid ni Soy. Biglang mas naramdaman ni Fel ang presensya at mula sa kailaliman ay umangat ang mga galamay, naghanda silang lahat sa pagdating nito ngunit sa likuran pala ito lumitaw at ang hindi nila inaasahan ay nakikipaglaban ang Kraken sa isa pang halimaw sa dagat. Nakilala ito ni Fel bilang isang centipede sa dagat at dahil sa nagbangayan sila at nagbabanggaan upang makawala, inutusan ni Fel si Mokuda na harapin ang serpiente habang siya naman ang lalaban sa Kraken at pareho silang nag-ipon ng kuryenteng atake na sumabog sa mga halimaw at nagpahinto sa mga ito. Dahil nagkapulupot ang mga halimaw ay mas epektibong dumadaloy ang Mahika at gusto ring lumaban ni Soy, ngunit sinabi ni Mokuda na malaki na ang naitulong niya sa pagpunta nila roon at maaari na lang siyang tumulong sa paghiwalay sa mga halimaw. Biglang nakaramdam si Fel ng isa pang presensya sa likuran at binalaan si Soy na bitawan ito dahil may lumitaw pang mas malaking halimaw na kayang lamunin sila sa isang subo. Sinabihan ni Mokuda si Soy na lumayo ngunit galit na galit si Fel dahil inagaw ang Kraken nila kaya tinamaan niya ito upang hindi makuha, wasakin at talunin ang mga halimaw. Sinabi ng bida na kahanga-hanga ang ginawa niya at naramdaman pa ni Fel ang presensya ng iba pang kalaban. Inieskan ni Mokuda ang bagong halimaw at nakita niyang ang pangalan nito ay Pid na isang S-rank monster at higit sa lahat, ang karne nito ay dekalidad habang ang iba ay karaniwang nakakain lamang. Gayunpaman ay inilagay niya ang lahat sa kahon upang dalhin pabalik sa lungsod at makalipas ang ilang sandali, nalaman ni Marcus na umalis si Mokuda sa araw ding iyon at nakabalik agad at ikinwento ng grupo ang nangyari. Naunawaan ni Marcus na ang mga halimaw ay dumating dahil sa mga isda at namangha siya sa bilis ng kanilang ginawa. Tinanong din niya kung anong bangka ang ginamit nila at nalaman niyang maaaring magbigay ng bangka ang guild. Isinantabi muna nila iyon at nagtungo sa lugar ng paghiwa upang makita ang mga halimaw, at namangha sila sa laki ng mga ito. Sinabi ni Marcus na may dalawa pang natitira at iginiit na gawin ang mabilis at sariwang pagluluto. Dito dumating si Mokuda upang gawin ang napagkasunduan at napagpasyahan kasi ni Fel na ibahagi ang Kraken para kainin ng lahat. Natuwa ang lahat at doon din nila nalaman na maaari pala talagang kainin ang Kraken sa ganitong paraan, sama-samang inalis ng mga mangingisda ang balat ng Kraken at kinuha ang mga hiyas at mga suction cup, at hiniwa ang karne ng mga halimaw. Pagkatapos nito ay tinanong ni Marcus ang ating bida kung ano ang susunod na gagawin at sinabi ni Mokuda na maghintay muna sila habang may ihahanda siya, makikita siyang nagtatago sandali at bumibili ng maraming pampalasa, pati na rin ng ilang bote ng sarsa na umabot sa 2 bariles. Matapos iyon ay gumawa ang mga mangingisda ng isang napakalaking ihawan kung saan inilagay ang Kraken, sa tulong ng lahat ay pinapahiran nila ng sarsa ang buong katawan ng halimaw at pagkatapos nito, naglabas ang ating bida ng maliit na bola na apoy. Nang makita ni Fel ang mahina at nakakadismayang apoy ay sinabi niyang lakasan pa ito kung ayaw niyang abutin ng gabi bago maluto, giit ni Mokuda na habang seryosong nakapokus na kinokontrol lang niya ang lakas. Tumawa si Fel at ipinakita ang tunay na Mahika sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malakas na hagupit ng hangin na agad nagluto sa Kraken. Pumalakpak ang lahat at mayabang na tumingin si Fel kay Mokuda at pagkalipas ng ilang sandali ay handa na ang inihaw na Kraken. Kasabay nito ay nagdala ang mga mangingisda ng ilang bariles ng serbesa para magdiwang at sama-samang nagsalo ang lahat sa pagkain. Inihain ni Mokuda ang bahagi ng mga matatakaw at sinamahan ito ng mayonesa at sashimi at walang pag-alinlangan, ay agad nagsimulang kumain ang tatlo. Sinabi rin niya sa iba na kainin na at huwag mag-alala at kahit may pagdududa sa kanilang mga mukha, tiniyak niyang masarap ito kaya lahat ay sumubok at sa unang kagat pa lang ay namangha na agad sila sa lasa. Sinasabayan nila ito ng inumin habang pinagmamasdan ng ating bida ang malawak na dagat, lumitaw ang tamis at anghang ng sarsa kasama ang lasa ng luya at habang tinatamasa niya ang katahimikan, lumapit ang mga mangingisda upang magpasalamat sa kanya dahil muli na silang makakapalaot at makakapanghuli ng isda. Bilang pasasalamat ay inalok nila siya na uminom ng kahit gaano karami na serbesa hanggang sa gusto niya at sama-samang nagtagay ang lahat sa ilalim ng sikat ng araw. Pagsapit ng hapon habang nagpapahinga ang mga matatakaw,
lumabas ang mga mangingisda upang mangisda na mas ganado kaysa sa dati. Pinagmamasdan ito ni Mokuday kasama si Marcus at kinilala ng ating bida kung gaano kalakas ang mga mangingisda ng Bint dahil nagagawa pa nilang mangisda matapos ang matinding pagdiriwang. Buong pagmamalaki na sinabi ni Marcus na natural lang iyon dahil kung hindi ay hindi sila magiging tunay na mga tao ng dagat. Iginiit rin niyang siguradong magugustuhan ni Mokuda ang palengke kinabukasan ng umaga, dahil sa mga normal na araw ay punong-puno ito ng buhay at nang marinig ito, sinabi ni Mokuda na aabangan niya iyon ng may pananabik. Sa ibang eksena sa Adventurers Guild ng Carolina ay kinukuha ni Amber ang mga tauhan ni Lars bilang mga escort at sa kanilang usapan, nabanggit si Mokuda at nagtanong sila kung ano na kaya ang ginagawa niya. Ipinahayag ni Lambert na umorder sa kanya ang kanyang kaibigang si Mokuda ng ilang mamahaling accessories, kaya siguradong babalik ito upang kunin ang mga iyon at nang marinig ito ay tumitingala ang mga kasama at sinabing sana ay makita na nila siya muli, kahit na malinaw na nami-miss lang nila ang kanyang luto.